Alam mo ba kung bakit ang unang 1 milyon ang pinakamahirap ipunin? Hindi dahil imposible itong maabot, kundi dahil bago ka magkaroon ng unang 1 milyon, kailangan mo munang baguhin ang taong humahawak ng pera. Maraming tao ang iniisip na ang yumayaman ay ang pinakamalaki ang sahod. Pero ang katotohanan, maraming mataas ang kita ang baon sa utang at marami ring ordinaryong tao ang unti-unting nakakabuo ng malaking yaman. Ang pinagkaiba nila ay hindi swerte, hindi koneksyon, hindi rin perpektong pagkakataon. Ang pinagkaiba nila ay ang kanilang money habits. Kung gusto mong makaipon ng unang 1 milyon, ito ang 7 hakbang na kailangan mong simulang gawin. Una, itigil ang pagmumukhang mayaman. Simulang maging mayaman. Itong pagkakaibang hindi nakikita ng karamihan. Maraming tao ang gustong magmukhang mayaman. Pero kakaunti lang ang handang gawin ang kailangan para tunay na yumaman. Sa panahon ngayon, napakadaling magmukhang successful. Isang swipe lang sa credit card, isang loan, isang hulugan, at kaya mo nang magkaroon ng mga bagay na dati ay para lang sa mayayaman. Mamamahaling cellphone, bagong sasakyan, branded na damit. At kung titingnan ka ng ibang tao, iisipin nilang malayo na ang narating mo. Pero ang tanong, ano ang tunay na estado ng pera mo kapag wala nang nakakakita? Maraming tao ang may mamahaling gamit pero walang emergency fund. May bagong sasakyan pero baon sa utang. May branded na damit pero kinakabahan tuwing dumarating ang bayarin. Dahil ang problema ay hindi ang pagbili ng magagandang bagay. Ang problema ay inuuna natin ang hitsura ng tagumpay kaysa sa pundasyon ng tagumpay. At dito pumapasok ang isang mapait na katotohanan. Ang kayamanan ay hindi nakikita. Hindi nakikita ang perang nasa ipon. Hindi nakikita ang investments. Hindi nakikita ang assets. Hindi nakikita ang disiplina. Ang nakikita lang ng tao ay ang mga bagay na ginastusan mo. Kaya maraming tao ang napagkakamalang mayaman, habang ang totoong mayaman ay tahimik lang na nagpapalago ng pera. Bago bumili ng anumang luho, tanungin mo muna ang sarili mo, bibilin ko ba ito para gumanda ang buhay ko? O para humanga ang ibang tao? Dahil kapag ang desisyon mo sa pera ay nakabase sa opinyon ng iba, hindi ikaw ang may kontrol sa pera mo. Ang validation ng ibang tao ang may kontrol. Ang unang 1 milyon ay hindi nabubuo sa isang malaking desisyon. Nabubuo ito sa daan-daang pagkakataon kung saan pinili mong maghintay, pinili mong mag-invest, at pinili mong unahin ang kinabukasan kaysa sa pansamantalang kasiyahan. Tandaan mo, ang tunay na mayaman ay hindi yung maraming gustong ipakita, kundi yung maraming kayang itago dahil alam niyang hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya sa kahit kanino. Pangalawa, palakihin ang kita, hindi lang ang pagtitipid. Isa ito sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming tao pagdating sa pagbuo ng unang 1 milyon. Akala nila ang sikreto ay ang sobrang pagtitipid, yung halos hindi na kumain sa labas, hindi na bumibili ng gusto, at halos lahat ng kinikita ay pilit na iniipon. Walang masama sa pagtitipid. Sa katunayan, mahalaga ito. Pero may isang katotohanan na bihirang pag-usapan. May hangganan ang pagtitipid. Darating ang araw na wala ka ng gastos na kayang bawasan. Hindi mo pwedeng bawasan ang renta hanggang maging libre. Hindi mo pwedeng bawasan ang pagkain hanggang hindi ka na kumain. Hindi mo pwedeng bawasan ang pamasahe kung kailangan mo pa ring pumasok sa trabaho. Pero ang kakayahan mong kumita, halos walang limitasyon. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong tunay na yumayaman ay hindi lang eksperto sa pag-iwas sa gastos. Eksperto rin silang magdagdag ng halaga sa sarili nila. Dahil sa mundo ng pera, hindi binabayaran ang oras mo. Binabayaran ang value na kaya mong ibigay. Kapag mas mataas ang problema na kaya mong solusyonan, mas mataas ang halaga ng kikitain mo. Kaya imbes na araw-araw mong itanong, ano pa ang pwede kong tipirin? Mas magandang itanong, ano ang pwede kong matutunan para mas lumaki ang income ko? Maaring bagong skill, pag-aaral ng sales, video editing, programming, content creation, negosyo, freelancing, o kahit anong kakayahang mas magpapataas ng halaga mo sa merkado. Tingnan mo ang mga taong malalaki ang kinikita. Kadalasan, hindi sila nagsimula sa malaking puhunan. Nagsimula sila sa pagpapalago ng sarili nila. Dahil ang pinakamagandang investment na pwede mong gawin ay ang investment na walang makakaagaw sa'yo. Ang kaalaman, ang skills, at ang karanasan. Kapag lumaki ang halaga mo bilang tao, susunod din ang halaga ng kikitain mo. Tandaan mo, hindi sapat na marunong kang mag-ipon. Kailangan marunong ka ring gumawa ng mas maraming pera. Dahil ang unang 1 milyon ay hindi lang nabubuo sa pagtitipid. Mas madalas itong nabubuo kapag pinagsama mo ang disiplina sa paggastos at ang walang tigil na pagpapataas ng kakayahan mong kumita.
Kapag ang income mo ay patuloy na lumalaki, habang nananatiling disiplinado ang lifestyle mo, doon nagsisimulang bumilis ang paglalakbay mo patungo sa unang 1,000,000. Pangatlo, magkaroon ng isang layunin sa bawat piso. Maraming tao ang naghihintay ng malaking sahod bago sila magsimulang yumaman. Pero ang katotohanan, hindi ang laki ng kinikita ang unang problema, kundi ang kawalan ng direksyon ng perang pumapasok. Maraming tao ang sumasahod, pero pagkalipas lang ng ilang araw, hindi na nila alam kung saan napunta ang pera. May nabayaran, may nabili, may nagastos. Pero kapag tinanong mo sila kung alin sa mga ginastusan, nila ang tunay na nagpalapit sa kanila. Sa unang 1,000,000, madalas wala silang maisagot. At dito nagsisimula ang problema. Kapag wala kang plano sa pera mo, ang mundo ang gagawa ng plano para sa iyo. Araw-araw may advertisement na nagsasabing kailangan mo ito. May sale na nagsasabing sayang ang discount. May social media na nagtutulak sa iyo na makisabay sa uso. Hanggang sa dumating ang araw na ang sahod mo ay napupunta sa mga bagay na hindi mo naman talaga pinlano. Tandaan mo, yung bawat piso na pumapasok sa kamay mo ay parang empleyado. Ikaw ang boss. Ikaw ang dapat magbigay ng trabaho. Kapag wala kang ibinigay na direksyon, tatambay lang ito o aalis para magtrabaho sa iba. Kaya bago mo gastusin ang pera mo, tanungin mo muna ang sarili mo. Ang perang ito, inilalapit ba ako nito sa unang 1,000,000? O inilalayo? Hindi ibig sabihin nito na bawal ka ng gumastos. Hindi rin ibig sabihin na bawal kang mag-enjoy. Ang ibig sabihin lang, bawat perang lalabas sa bulsa mo ay dapat may malinaw na dahilan. Kapag natuto kang bigyan ng misyon ang bawat piso, unti-unti ring magkakaroon ng direksyon ang buhay mo sa pera. Dahil ang taong marunong magbigay ng direksyon sa maliit na halaga, siya rin ang mapagkakatiwalaan humawak ng malaking halaga. Pang-apat, gawing asset ang unang priority. Ito ang mindset na naghihiwalay sa mga taong habang buhay nagtatrabaho at sa mga taong unti-unting pinagtatrabaho ang kanilang pera. Kapag may dumadating na extra income, karamihan sa tao ay agad nagtatanong, ano ang pwede kong bilhin? Pero ang taong may tamang financial mindset, iba ang unang tanong. Ano ang pwede kong bilhin na makakatulong para mas dumami pa ang pera ko? Malaking pagkakaiba yon dahil may dalawang klase ng binibili sa buhay. May mga bagay na kumukuha ng pera sa bulsa mo. At may mga bagay na tumutulong para mas dumami ang perang pumapasok. Ang tawag sa pangalawa, asset. Hindi lang ito bahay. Hindi lang lupa. Hindi lang negosyo. Minsan, ang pinakamahalagang asset ay ang sarili mong kakayahan. Isang skill na pwede mong pagkakitaan. Isang kaalaman na magagamit mo habang buhay. Isang negosyo na unti-unting lumalaki. O isang investment na patuloy na tumataas ang halaga sa paglipas ng panahon. Kaya bago bumili ng bagong gadget, tanungin mo muna ang sarili mo. May asset na ba akong binubuo? Bago bumili ng luho, itanong mo ulit. Ito ba ay magdadagdag ng halaga sa buhay ko o magdadagdag lang ng gastos? Dahil ang bawat perang inilalagay mo sa asset ay parang pagtatanim ng binhi. Hindi agad ito lalaki. Hindi agad ito mamumunga. Pero kapag binigyan mo ng panahon at disiplina, darating ang araw na ito na mismo ang magbibigay ng bunga para sa iyo. Ito ang hindi naiintindihan ng maraming tao. Gusto nila ng malaking ani, pero ayaw muna nilang magtanim. Gusto nila ng financial freedom, pero lahat ng pera nila ay napupunta sa mga bagay na mabilis mawalan ng halaga. Tandaan mo, ang unang 1,000,000 ay hindi nabubuo sa dami ng binili mo. Nabubuo ito sa dami ng assets na pinili mong buuin habang ang iba ay abala sa paggastos. Kapag ginawa mong ugali ang unahing bumili ng asset bago luho, darating ang araw na ang assets mo na mismo ang magbabayad sa mga bagay na dati ay pinaghihirapan mong bilhin. Panglima, kontrolin ang lifestyle inflation. Ito ang tahimik na dahilan kung bakit maraming tao ang tumataas ang kita, pero hindi tumataas ang ipon. Kapag nadagdagan ng sahod, ang unang naiisip ng karamihan ay hindi kung magkano ang itatabi, kundi kung ano ang susunod na bibilhin. Mas mataas na sweldo, mas mamahaling cellphone, mas magandang sasakyan, mas mahal na restaurant, mas malaking bahay. Unti-unti, ang bawat pagtaas ng income ay sinasabayan din ng pagtaas ng lifestyle. At ang nakakalungkot, kahit doble na ang kinikita nila kumpara noon, pareho pa rin ang pakiramdam. Parang laging kulang. Parang laging naghihintay ng susunod na sahod. So ito ang tinatawag na lifestyle inflation. Habang lumalaki ang kita, lumalaki rin ang mga gastusin. Hanggang sa dumating ang punto na kahit gaano kalaki ang income mo, wala ka pa rin naiipon. Hindi dahil maliit ang kinikita mo, kundi dahil lumaki rin ang pamantayan mo sa paggastos. Ang pinakamapanganib dito, unti-unti kang nasasanay sa mas mahal na pamumuhay.
At kapag bumaba ang income mo, nahihirapan kang bumalik sa simpleng pamumuhay. Kaya maraming tao ang mataas ang sahod, pero isang emergency lang ang layo sa problema. Tandaan mo, hindi mo kailangang itaas agad ang lifestyle mo sa bawat pagtaas ng income mo. Mas magandang itaas mo muna ang ipon mo, ang investments mo, ang emergency fund mo, at ang assets mo. Hayaan mong lumaki muna ang financial foundation mo bago ang lifestyle mo. Dahil ang tunay na sukatan ng pag-unlad ay hindi kung gaano kamahal ang mga gamit mo, kundi kung gaano katatag ang buhay mo kahit mawalan ka ng kita sa loob ng ilang buwan. Marunong gumastos ang lahat, pero ang taong yumayaman, alam kung kailan dapat maghintay at alam niyang ang pinakamagandang reward ay hindi bagong gamit, kundi ang kalayaang hindi na siya nabubuhay mula sweldo hanggang sweldo. Pang-anim, magkaroon ng maraming pinagkukunan ng kita. Isa sa pinakamalaking financial risk sa panahon ngayon ay ang umasa sa isang pinagkukunan ng pera. Maraming tao ang kampante dahil may trabaho sila. May regular na sahod, may buwanang income. Pero ang tanong, ano ang mangyayari kung bigla itong mawala? Isang tanggalan, isang krisis, isang sakit, o isang pangyayaring hindi mo inaasahan, pwedeng magbago ang lahat sa loob lang ng isang araw. Kaya huwag mong hayaang iisa lang ang haliging sumusuporta sa buong buhay mo. Isipin mo ang isang mesa. Kapag isa lang ang paa nito, madali itong matumba. Pero habang nadadagdagan ang mga paa nito, mas nagiging matatag ito. Ganito rin ang income. Kapag marami kang pinagkukunan ng pera, mas ligtas ang kinabukasan mo. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong magkaroon agad ng 5 negosyo. Hindi rin ibig sabihin na kailangan mong yumaman sa isang gabi. Ang ibig sabihin lang, simulan mong gumawa ng pangalawang source of income. Maaaring freelancing, content creation, online business, pagbebenta, affiliate marketing, o anumang legal na paraan na kayang magbigay ng dagdag na kita. Kahit maliit lang ang simula, mahalaga na natututo kang gumawa ng pera sa iba't ibang paraan. Dahil kapag isa lang ang paraan mo para kumita, iisa lang din ang paraan para mawalan ka ng kita. Pero kapag marami kang sources of income, kahit humina ang isa, may iba ka pa ring masasandalan. Ito ang mindset ng maraming financially successful na tao. Hindi sila umaasa sa iisang paycheck. Unti-unti silang bumubuo ng sistema kung saan may perang pumapasok mula sa iba't ibang direksyon. Tandaan mo, ang layunin ay hindi ang magtrabaho ng mas maraming oras. Ang layunin ay gumawa ng mas maraming oportunidad. Dahil ang unang 1,000,000 ay mas madaling maabot kapag ang pera ay hindi lang nanggagaling sa iisang pintuan. Kapag natutunan mong magtayo ng iba't ibang pinagmumulan ng income, hindi lang lalaki ang kinikita mo, mas lalaki rin ang kumpiyansa mo sa kinabukasan. Pang-7, maging consistent kahit maliit ang simula. Ito ang bahagi na kadalasang hindi pinapansin ng karamihan. Dahil sa panahon ngayon, sanay na tayong makakita ng mga kwento ng biglaang pagyaman. Mga taong yumaman sa isang negosyo, sa isang investment, o sa isang viral na pagkakataon. At dahil paulit-ulit natin itong nakikita, akala natin iyon ang normal na paraan para yumaman. Pero ang katotohanan, ang karamihan sa mga tunay na mayaman ay hindi yumaman sa isang malaking desisyon. Yumaman sila dahil sa libu-libong maliliit na tamang desisyon na ginawa nila araw-araw. Ang unang 1,000,000 ay bihirang resulta ng swerte. Mas madalas itong resulta ng consistency. Consistency sa pag-iipon. Consistency sa pag-aaral. Consistency sa pagpapalago ng skills. Consistency sa pag-invest sa sarili. At consistency sa paggawa ng mga desisyong kahit maliit ngayon. Malaki ang epekto sa hinaharap. Maraming tao ang nagsisimula ng may matinding motivation. Excited, masipag, handang baguhin ang buhay. Pero pagkalipas ng ilang linggo, kapag hindi pa nila nakikita ang resulta, unti-unti na silang tumitigil at dito sila natatalo. Hindi dahil kulang sila sa kakayahan, kundi dahil kulang sila sa tiyaga. Tandaan mo, hindi ka yumayaman sa ginagawa mo paminsan-minsan. Yumayaman ka sa ginagawa mong paulit-ulit. Ang bawat perang naipon mo, maaaring maliit lang ngayon. Pero kapag ginagawa mo ito buwan-buwan, taon-taon, unti-unti itong nagiging pundasyon ng malaking yaman. Ganito rin sa pag-aaral. Hindi mo kailangang maging eksperto sa isang araw. Ang kailangan mo lang ay matuto ng kaunti araw-araw. Ganito rin sa income. Hindi kailangang dumoble agad ang kinikita mo. Yung mahalaga ay bawat taon ay mas mataas ka kaysa noong nakaraang taon. Maraming tao ang minamaliit ang maliit na progreso. Pero ang hindi nila naiintindihan, ang malalaking tagumpay ay halos palaging nagsisimula sa maliliit na hakbang. Ang punong nagbibigay ng lilim ngayon, nagsimula rin bilang maliit na binhi. At ang unang 1,000,000, nagsisimula rin sa unang pisong pinili mong huwag gastusin.
Kaya huwag mong ikumpara ang simula mo sa dulo ng paglalakbay ng ibang tao. Ang tanging dapat mong ikumpara ay kung mas mahusay ka ba ngayon kaysa kahapon. Dahil ang tunay na kalaban mo ay hindi ang ibang tao, kundi ang bersyon ng sarili mo na madaling sumuko. Tandaan mo, hindi mahalaga kung gaano kabagal ang pag-usad mo. Ang mahalaga, hindi ka tumitigil. Dahil sa mundo ng pera, ang taong patuloy na gumagawa ng tamang desisyon, kahit maliit lang ang bawat hakbang, ang siyang pinakamalaking tsansang makabuo ng unang 1 milyon. At balang araw, lilingon ka sa pinanggalingan mo at mapapangiti ka. Hindi dahil bigla kang yumaman, kundi dahil araw-araw mong pinili ang disiplina kaysa dahilan. At yun sana tunay na sikreto sa pagbuo ng unang 1 milyon. Tandaan mo, ang unang 1 milyon ay hindi lang pagsusulit ng bank account mo. Ito ay pagsusulit ng iyong disiplina. Pasensya. Ang paraan ng pag-iisip, kapag natutunan mong kontrolin ang maliit na pera, darating ang araw na kaya mo nang kontrolin ang malaking pera dahil hindi ka yumayaman dahil lang sa laki ng kinikita mo. Yumayaman ka dahil sa kalidad ng mga desisyong ginagawa mo araw-araw. Kung gusto mong matutunan ng psychology ng pera, wealth mindset, at mga prinsipyo na ginagamit ng mga taong unti-unting bumubuo ng tunay na yaman, mag-subscribe ka na sa channel na ito. Dahil dito, hindi lang tayo natututong kumita ng pera. Natuto tayong gumawa ng mga desisyong magpapayaman sa buong buhay natin.